18 up to verse 34. Matthew chapter 9, gikan sa versikulo 18 hangtod sa 34. Kung basaw no, while he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live." Verse 19, she got up and went with him, and so did his disciples. Just then a woman who had been a subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said, "your faith has healed you." And the woman was healed at that moment. When Jesus entered the synagogue leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes, he said, "Go away, the girl is not dead but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. News of this spread all the region. Jesus heals the blind and the mute. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched her eyes and said, "According to your faith, let it be done unto you." And their sight was restored. Jesus warned them sternly, saying that no one knows about this. But they went out and spread the news about him all over that region. While they were going out, a man who was demons possessed and could not talk was brought to Jesus. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. The crowd was amazed and said, "Nothing like this has ever seen in Israel." But the Pharisees said, "It is by the prince of demons that he drives out demons." Okay, atong topic ron, when God asks. Kung ito tanong sa Bible, daghang mga instances nga ang Diyos namutana. Kag Moses, ang Diyos mingon nga kag Moses, "Moses, unsa man ang nasi mong kamot?" Doon na po yung panahon nga si Cain gipangutana sa Ginoo, "O Cain, asa naman ang imong igsoon?" Doon na po yung panahon nga si Jesus namutana, "Kinsa may imong ngalan?" So, usa ka pangutana igsoon, di na kinahanglan kini og tubag. Kung imong tanawon sa atong ginabasa karon, doon na po yung pangutana nga gihisutan ni Jesus nining panahon na. So, nining chapter sa Matthew igsoon, Jesus obviously displayed his power by performing miracles. He displayed his authority. He displayed his ability. Kay kining butang igsoon, magkuyog yun kining gitawag og authority o ability. Priya ba lang mga-apply ka sa usa ka eskwelahan. Sa diha nga mga-apply ka, tinuon yun na sa eskwelahan kung doon na ba kay ability, aron sila na hatagan kag authority sa pagtudlo. Sidang ina makita nga doon na kay ability sa pagtudlo, hatagan kag authority sa gitawag og pagtudlo igsoon. Kuha ninyo? No? If you are a good singer, you have a good voice, you work well with the notes, makasabay ka sa mga instrumentalis igsoon, and yet, if you are not given the authority to come here and lead sa mga awit igsoon, then dili mo ma-exercise ang gitawag og ability nimo sa pagkanta. Nga naman, wala man kay authority. So gikinahanglan ang authority o ability magkuyog gid sila. Amen ba? So kung imong tanawon sa atong Ginoong Kristo, in his ministry, these two were present obviously. In fact, if you look up the context sa duha ka chapters, sa chapter 8 of verse 9 at chapter 9 and so on, Matthew presented some details here in this manner. Iyang gisulti ang tutulong ka incident. Sa chapter 8, from verses 1 up to verse 4, di si Jesus din panahon na
giduol siya usa ka taong sanlahon. Unya ang leper ang mao nga sanlahon mingon nga kay Jesus, Lord, if you are willing, so gusto na ko isentro ang atong hunahuna sa pulong nga Lord. Pag iyon sa leper nga Lord, it means he acknowledged the authority of Jesus over him. Amen ba? Amen. Mula nga pag iyon mo Lord Jesus, it means imong gi-acknowledge ang authority ni Jesus over your life. Amen ba? So the leper said, Lord, if you are willing, heal me. So kini pulong nga willing iyang gi-assume exon nga si Jesus has the ability aron mo ayo nganha kaniya. Amen ba? Kay kung pa niya gi-assume exon, mingon siya, Lord, kung doon na kay katako sa pag-ayon ako, ayo ako. Pero mingon siya, if you are willing, kung gusto ka Ginoo, ayo ako. It means na ang ability nga nakita sa mga tayo diha sa atong Ginoong Kristo. Amen ba? So lain usab nga milagro ang gihimo ni Jesus sa chapter 9. Nag-start kini sa usa ka miraculous incident section. Nagahisgot kini sa usa ka tawo nga gidala katong panahon nato kay siya usa man ka bakul. Si Jesus mingon nini mga tawo, your sins are forgiven. Ang imong sala gipasaylo na. Matod pa sa istorya ang mga religious leaders na hanganghan ini mga pulong ni Jesus. Nga naman, kay wala sila nakakita na si Jesus dunay authority o ability aron ito na bumasaylo sa gitawag o mga sala. Kaya hindi lang nakikita ni Jesus, usa lamang siya ka ordinaryo nga tao, no? Usa lamang siya ka anak o panday igsoon. Unya nining panahon na ilang nadunggan nga si Jesus naghatag o pasaylo nining tao nga bakul igsoon. Pero si Jesus nining panahon na iyang yung gipadayag ba ang iyang pag-ability, iyang gipadayag nining panahon na ang iyang authority o ability igsoon nga siya makaayo o basakiton o makahatag o pasaylo sa tao nga mga ipasaylo nga naha kaniya. Pero ang mga panisisigsoon, ang mga religious leader nga itong panahon na wala nakasabot, kaya ang ilang panahon na isyon ordinary yun ang atong Diyos Kristo. Ang ilang panahon na si Jesus naghihimong blasphemy against God, pero si Jesus nagpaliyag lamang isyon sa iyang pagka-Diyos yato panahon na. Tanawa ron ha, hindi mo nga tao nagtinahanglan o kayuhan. Pero ang mga tao nga religious o iksong, wala sila gusto, di sila gusto nga maayon kini mga tao nga naman turkay baka sapi sila. Nining mga tao iksong, samtang magpabilit siya diha sa iyang pagabakol ni atong mga panahon na. Pero si Jesus, ngayon, nining mga bakol iksong, stand up and pick your bed and go home. And the person stood up iksong. It showed the ability of Jesus to grant strength on the legs of that person who was not able to walk for years and so on. So kung yung tanawang ng istorya, si Jesus dunay authority o ability and so on pag-usab sa kinabuhi nining mga tao. Amen ba? So dito na po yung upat kami na konsisyon nga atong makita din sa verse 18 sa chapter nga 9 so nga matod pa sa Biblia, he was approached by the synagogue official, and the person told him, Jesus, my daughter has died. She is lifeless now. But you know what? If you will lay your hands upon her, she will come back to life. So, imo makita ba ang grabe kayong pagtuon ng mga tao iksong? Nga tungod sa pagtuon ng mga tao, si Jesus, iyang gilingi, kining mo nga leader iksong. O bikuyo si Jesus nining mga leader. Pero matod pa sa istorya, sa diyan naglakaw sila ng mga panahon na tunay usa ka babae nga gitalinugan. Di ba mo sa gitalinugan? Gidugo. Dili gidugo, nagdugo. Kay lahi ang gidugo, aglahi ang gidugo. Kuha ninyo? No, unya, mingon kini mga babae ba? If I am only able to touch the clothes of Jesus, I will receive healing. So kung imong tanawon sa mga istorya,
ang synagogue official nagto nga si Jesus dunay authority even over death and has ability to raise back the dead girl to life. O yung kinipong mabayag so, mayroon siya kaguliyong, if I touch the cloth of Jesus, mamaayo yun ko. So, nining imo makita ba? Nga kining mo nga mga tao so nangaayo tungod sa pagtuo nga diha sa ilang kinabuhi. Kuha ninyo? So, inyong ikaw nitakna sa muntagon. Unsa may imong balatian karon kung doon na kay pagtuo nga nas Ginoo, usbon sa Dios ang imong kinabuhi. So, hallelujah. Tanaw ha, 12 years na nag-antos kining mga babae so. Pero sa dagmidoon siya ni Jesus, giayo siya ni Jesus ni atong panahon na. Ang pila ka kaadlaw ang sakit karon, pero kay ikaw. Kung si Jesus na kayo man sa 12 years nga nagsakit igsoon, unsa pa ka ng imong balatian karon. Amen. Hallelujah. So, we will move forward the main story of the text igsoon this morning. But when that happened, later Jesus encountered two blind men, and these two blind men started following him, and they were shouting this line, "Have mercy on us, Son of David." No, atong tan-awon karon ang mga statement. Why Jesus asked that question? Do you believe that I am able to do this? Kung hindi mo pangutana ba? Ipangutana sa Diyos nga na kanimo, muto ba ikaw nga ang Diyos makahimo? Amen. Makahimo pag-usab sa imong kinabuhi, makahimo pag-usab sa imong sitwasyon, makaayo sa imong balatian, makasulbad sa imong problema, tuhungan mga imo. Di mo pangutana iso, iyang ipangutana nining duha ka butan atong mga panahon na. Namatod pa, they cried out to him, "Have mercy on us, Son of David." Kining word nga mercy, dahil di siya gitawag o kanang yatagan kag pasaylo. Ano yung usap tayo na, di ba? Doon sa kababae nga, wiadto siya sa kanang sa usa ka emperor, o niya, mayon siya, ang iyang anak itong panahon na, patyunon man. Mayon siya kanang, "Sir, pili ba nga imong hatagag mercy ang akong anak?" Mingon kini mo nga emperor, "Unsa? Hatagan nako o mercy nga kanang imong anak grabe kabuyagon ug angaya na siya sa gituwag o kamatayon?" Mingon kini mo nga babae, "Sir, wa ko nagkinahanglan sa gitawag og pasaylo. Pero ako gikinahanglan mercy." Nasabtan sa emperor Ison, unsa ang hulugan sa mercy? Ang mercy, bisan dili ka takos unta nga pasayloon, pero mapasaylo ka igsoon, no? O kini mga tayo igsoon, gihatagag mercy sa mga emperor. Na tungod sa mga mercy igsoon, wa siya patya ni adtong panahon na. Ignore ikaw, nga dili lamang kapasayloanan sa sala ang gihatag sa atong Hesus Kristo gani sa atong kinabuhi, kundi gihatagan pagitag kaluoy igsoon sa atong Dios. Ngayon ani ta ining panahon na, no? Ang iyan utatampat yun nga naman daghan kay tagsala, pero tungod sa kaluoy sa Ginoo igsoon, gihatagan ta niya kagawasan. Mula si David nga siya, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Amen po niya. No? Pero atong prodigal son bitaw, di ba? Ang prodigal son, nakasalato siyang amahan kay ang iyang bahin di gasto-gasto lang, bisag unsa lang gasto hangtod nahundan siya igsoon. Unya mibalik siya gadto siyang amahan. Unya sa nakita siya iyang amahan at mapanahon na naluoy ang iyang amahan. Grabe ang iyang compassion siyang amahan at mapanahon na igsoon. Nga tungod siyang kaluoy, matod pas balang sulatan, gibalik sa Dios ang sa iyang amahan at mga panahon na igsoon ang nawala sa mao nga tawo. Gibutangan og singsing kini mga tawo timailham sa authority, gilisan og salina kini mga tawo aron paghatag og kahulugan nga siya officially gidawat igon na usa ka master ni adto mga balay igsoon. Ang butang nga gusto na may pasabot ng kini ba? Grabe ang pagdagma sa yawa ng isang itong kinabuhi igsoon.
pero ingnon ikaw, tungod sa kaluoy nga nas Ginoo, iyang gibalik ang naggunob nato nga kinabuhi so tungod sa gibuhat ni Jesus dito ibabaw sa krus. Na bisan unsa ta nga grabe ito makasala igsoon. Kung atong tuwang ang gibuhat ni Jesus sa ignorant ikaw, ibalik sa atong Ginoong Kristo ang mga butang nga nawala nga sa atong kasipag sa mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, matapos balang sulatan when the approached Jesus, they shouted, "Have mercy on us, Son of David." So, kung iyong tanaw, they were actually telling, "Lord, we have done something wrong in the past, and we acknowledge that our blindness in the present is the consequence of our mistake." No, kaya kanyan tumagod, sabihan nga doon na kay kanang daon sa imong lawas, no, nabakol baka, nabuta baka, ang ilang una nga tungod na sala nga ibong nabuhat kaniadto. Muna na yung anak ka. Pero di mga matawag son, ilang acknowledge na sila makasala. Dahil doon na may mga tawag son, di yun ma-acknowledge sa ilang mga sala. No? Kadunay nagatabon sa ilang sala, o kadunay isulti ang ilang sitwasyon tungod sa laing tao igsoon. Pero di mo nga matawag son siya, "Have mercy on us," it means igsoon. Nga, nangayon sila kaluoy. Kay ilang i-acknowledge nga sila makasasala diha atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Kuha ninyo? Amen ba? Dayon naman itong istorya kaniadto nga warag yearly matingali ang paghatag og pardon sa presidente diadto mga tao nga makasasala. No, nya matod pa dunay usa ka panahon nga ang presidente biadto siya sa prisuhan kay gusto siya muhatag og pardon diadto nakapriso diadto mga panahon na. Nya matod pa iyang gipangtanaw unsa may ngano na amo ka diri isang gipasangilan ko nga nagasala ikaw ngano na ka diri gibuan ko ganang gi-accuse ko nga mo ni ako nabuhat so puro sila na malibad ba puro sila misulti nga sila walay sala. Pero dunay nakita sa mga presidente so nga dunay tao nga dito suot nga itong panahon na nga naghugdong. So gidoon kini sa mga presidente o giwantana sa imong sitwasyon unsa may imong ikasulti. Mingon kini mga tao, "Sir, dili jud ko angayan nga udawat sa imong pardon. Kay grabe kayo ko kang makasasala. Angayan jud ko nga pupuyo nini mo nga dapit kay grabe kayo ang akong nahimo diha sa tinuban." Mingon kini mga presidente, kining tawhana mo'y angayan nga mudawat og pardon. Kay unsa kanang hatag mag-pardon ang tao nga way sala. Kuha ninyo? Amen ba? Nayon ba mo igsoon sa acknowledge sa tanan natong sipyat at ubangan nga nas Ginoo hatagan tag pardon sa atong Dios. So, hallelujah! Glory to Jesus, no? Another account so doon ay tao nga gidemon possess. Gatubang kini Jesus o niya matod pa giayo kini sa atong Ginoong Kristo. Nya matod pa after all these things, the religious leaders song, particularly the Pharisees, after delivered the demon possessed, mo ni ang ilang gisulti, no? Verse 34. But the Pharisees were saying, "He cast out demons by the ruler of demons." This is a very ironic statement song. Ang two blind men bisag physically dili sila makakita sa Ginoong Kristo song, pero ilang nakita nga si Jesus dunay authority o ability sa paghatag ngadto sa usa ka tawo song. Pero kung imong tanaw kini religious leaders song, ilang nasaksiyan ang gahom sa Ginoo, ilang nasaksiyan ang daghang milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Pero kung imong tanaw, they never acknowledge the authority and the power of Christ diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Kuha ninyo? Amen ba? So kung imong i-recall bitaw ang mga milagro nga gihimo ni Jesus, tanan nga nangaayo dunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo.
This gives us the idea that the person who has faith in his heart is the only person who can recognize the authority and ability of Jesus. Only those people who have faith wala itong makaangkon sa gitawag o kayuhan igsoon. O nagatuwa ko na ikaw gako nimpak na sa mutagon. Doon na tayo pagtuo diha sa atong Ginoong si Kristo. You are here today, no? Dili tungod kay bisimba ta, tungod kay gusto na tumabati ang mga pag-awit sa mga pagdahig ka na sa Ginoo. Miyan ta igsoon nga naman kay nasayon ta igsoon sa authority o ability sa atong gilagaram ninintak na sa kabuntagon. Amen. Amen. Ganun mo po mata, kaya kasayot ka ng Diyos, dunay abilidad na makatagbo sa tanan natong gikinahanglan. Ganun mo doon natas ginong panahon na natas ito kabugat sa itong kinabuigson. Tulad kay nasayot ka na ang best solution na sa atong Diyos lamang. Amen. Amen ba? Yes. So, katong tao nga dunay tinod nga pagtuo, mo to'y tao nga muduol sa atong Hesus Kristo. Katong tao nga dunay pagtuo sa Dios, mo tong tao nga magbalik-balik o sulod sa simbahan. Amen. Amen. Murang mangyayos para mo ba? Amen ba? So, kung yung matanaw, lahi-lahi ang mga tao nga miduol sa atong Hesus Kristo, pero silang tanan nga dunay pagtuo, giayo sa atong Hesus Kristo. Kung ikaw nitak na sa buntagon, lain-lain tag problema karon, lain-lain tag yatubang karon. Pero ikaw, kung doon na kay pagtuong nga nas Ginoo, ikaw, magawastan ni mga dapit igsong, bago na to ang solusyon sa atong kasabagsa ka mga problema. Nangutana si Jesus, ninindong na blind man igsong, do you believe that I am able to do this? Kung ninintak na sa buntagon mo, ipangutangan ni Jesus, mutuo ba ikaw nga ako makahibo sa imong gatubang karon? O miyon ang Diyos sa mga babae, thy faith had made you whole. Manidog kita tanan? Hallelujah.